Boom! This is it. Welcome back sa paboritong Tres Marias podcast ng bayan. RRM is back. Kamusta naman kayo dyan, Sir Ronald, Sir Mark? Si Mark fresh from Baguio. Hindi na masyadong fresh. Okay ka lang ba ngayon, Mark? Masayang masaya. Masayang masaya. Kapag nananalo ang Gilas, Yun! masayang masaya. Yun talaga. Ako Ikaw, naman, Sir kararating Ronald. lang. Last night, midnight. Slept for 12 hours. Parang fresh like a baby ka na. Oo. Pag-ising mo, Oo. samurai baby ka na, sir. Shogun. Kakatapos lang kay Jessica Soho. Uy, parang Before- dalawa yata tayo. Sabi nila ako lang interview. Ito ba yung kay Alice Go? Yung Alice Go topic? Hindi. Iba yun sa akin. Yung kwan. Hindi. Sa akin, Drugs. Alice Go. Drugs. Ikaw, pogo ka. Ako, drugs. Ikaw drugs, ako Alice Go. Ako, Farm. drugs. Ako farm. Ito, Mark. Simula tayo sa'yo kasi naka-Pilipinas shirt ka ngayon. By the way, humingi ng ganyan yung cousin ko sa Ibiza. Baka gusto mo naman. Baka naman. Lagay niya sa... Ito. Number one topic natin. Sasabihin na naman niya, ito na lang si Darian, sausaw sa mga kung anong topic. Pero ito ang tanong, Mark, at Ronald, gusto ko makuha yung opinion mo. Team Cone for President 2028. Ang galing niya mag-coach siya. Nakita ko yung mga speech niya, parang pwede siya senador. Senador at least, parang si Jaworski, di ba? Kung ang kalaban lang niya si Sarah, pwede. Baste ang kalaban niya. Oh. Ang galing. Galing, di ba, Ako, Mark? I was able to see him up close. Kapag yung sa mga interviews, he was telling yung plano niya para sa Gilas. Tapos habang papalapit na, habang I was watching the games, dun mo nakikita, oo nga no, pinlano niya lahat eh. He took time to study Latvia, to study Georgia. Lahat ng sinabi, we did an interview 50 days ago kay Tim Cone. Yung mga sinabi niya doon, yun yung in-apply niya. He said na yung key is yung si Kai Soto at si Junmar Fajardo na magsabay. Yung they were going to work on that. Yun yung ginawa nila and it worked well. Sabi din niya si Brownlee, walang makakabantay one-on-one doon sa kabilang side. Ganun nga yung nangyayari. So yung sa Georgia, yung height nila. So lumabas lahat ng mga inaral nila and ang galing, talagang inaral niya talaga and kahit siya nagulat. We were expecting a close fight pero we didn't expect talaga na dominate outright buong laro nung sa Latvia. Lamang tayo at hindi sila nakahabol. I mean, Isang tanong lang, Mark. Isang tanong lang. Yes. Wala bang mga senador doon na nakasuot ng West Philippine Sea? Wala. Wala. Hindi binigyan ng Wala. visa. Hindi naka-visa dito. Tanong lang naman. Baka Wala ma-ICC naman Hindi yata sila wala- dun sa building eh. Baka busy sila dun sa building nila. Hindi sila Wala nakapunta naman- ng Latvia. Magandang Wala topic naman ako yan. naisip pahiwatig. Ah. Wala naman ako naisip pahiwatig. Tanong lang, no? Okay. Ay, wait lang. Yung mamaya pag-usapan natin yung Dynasty versus Dynasty. Team BGC versus Team Makati. Kasi ano ba? 21 billion or 23 billion. Bago tayo pumunta doon, pag-usapan muna natin to, ang bilisan lang. Lighthearted muna tayong konti kasi dami nagbabash na naman sa akin sa basketball. Sige. Hindi. Yung kay Team Cone, nakita ko yung in-between rounds, yung sabi niya, this is too important. Yung talagang nirally niya na Rambo style. I mean, that's leadership. Ang galing niya mag-motivate. Grabe Oo. mag-motivate. Galing talaga ni Team Cone, no? Pwede talagang presidente. Pwede actually. Hindi ko iniisip yan pero ngayon bigla akong sakto by 2028 tapos na yung kasi 4 years yung niya sa Gilas eh. Kasi ang plano talaga is to qualify for the Los Angeles Olympics. Pero we didn't expect na ganito kaaga magkakaroon tayo ng tsansa. Kaya who knows baka in 4 years. Yun nga baka nga pwede na. Team Cone 2020. Ay kaso di ko lang alam kung kailangan Hindi yata siya pwede naturally kasi born. naturalize siya. Doon tayo medyo Pero Ay, pwede hindi, siya kahit si mag-mayor. Brownlee. Kaya yun. Si Alice Go nga nagawa eh. Mayor, be. Siya na lang Sa bagay. mag-replace sa Bamban. Siya na lang mag-replace sa Wala yun. Bamban. Papeles lang yun. Kaya ayusin yun, di ba, Mark? Papeles lang yun eh. Basta okay. Madami ng Manchurian candidates natin. Bigyan niyo na lang ng McLaren si Team Cone, okay na sa akin. Yan naman, dapat may McLaren, yung ganyan leader. No, but Sir Ronald, I want to ask you about this also kasi, di ba, dati pag favorite coach niya yan, si Chot Reyes, parang yung sinabi niya, learning experience, ganun.
Yan, nung pinalitan ng coach, immediately world-class na yung Philippines, di ba? Hindi lang Asian Oo. champion. Nakatalo tayo ng isang European country for the first time since 1960. Well, Georgia also, European country din yan. So nakadalawa tayo ngayon. So, leadership coaching matters, no? Sir Ronald, I mean, ikaw, medyo, you have seen more It's uh, about gilas than us. it's about a combination of the right team, a good team, and a good leader. So dapat yung dalawa magkasama. In sports as well as in politics. Right. And yung system din eh. Ang laking Exactly. difference ng Strategy. system ngayon kumpara nung dati. Kasi nung last year, ang sistema, every window, tsaka pa lang sila bubuo ng bagong team. Ang difference this time, ang sabi ni Tim Cone, hindi, for 4 years, I will have almost the same team, pero magpa-practice kami, maliit na time lang. 2 weeks lang. So ang nangyari, hindi siya hassle doon sa mga mother teams. Kasi yun ang problema parate. Pinipigilan yung mga players maglaro ng mga professional teams na binabayaran sila ng milyon, di ba? Kasi takot ma-injured and ano. So yung sistema, kasi ganyan din naman yung ibang bansa. So yung system na yon plus yung husay niya sa coaching, talagang we're in the golden age eh. Parang ganun yung nangyayari ngayon. Tapos si Brownie pa. So Mark, talaga kailangan baguhin yung system. No? Oo. Kailangan may maayos na Ronald. plano. Yun Ronald, eh. di mo nakita yung ginawa niya? Golden era daw tayo, Maharlika. Balik sa Maharlika. Kasi di ba, Ronald? Hindi ibig sabihin ng chacha yun. Hindi ibig sabihin chacha. Pwede baguhin yung system na walang chacha. Pero ito, bago tayo mag-transition sa politics, gusto ko magreklamo ng konti. I don't know guys if you've been following it. Yung lahat ng leadership behind dun sa World Cup women's team natin na sobrang galing, nag-resign na lahat. Latest yung dating assistant coach, recruitment coach na naging coach, nag-resign din siya kasi daw wala nang nagbibigay ng kahalagan at suporta dito sa football. So, I don't know. I mean, ito na naman tayo. I'm so happy for, Gilas and all of that, but it looks like may tendency parati tayo na pinapabayaan natin yung ibang sports na hindi kasing sikat ang basketball even when they made it to the World Cup or something like that. Meron ba talaga tayong Mark, am I being unfair? Alam ko na bash na naman ako dito, but am I being unfair by saying medyo masyado natin na-prioritize ang basketball? I'm not saying it's not important. I'm just saying maybe instead of getting 80% of the oxygen in the room, maybe 60% of the oxygen. Kasi mukhang napabayaan na naman ibang sport. Tapos weightlifting, wala na rin si di ba? At mukhang malabo na yung magkakaroon na tayo ng gold medal ulit. So, I mean, si OJ Ibianya lang yata ang natin ngayon, di ba? So, I don't know, you tell me, bro. Anong basa mo dito? Kasi mas aficionado ka ng basketball than me. Aminado na po. Kasi just for the case of football, it's about, may part din ng economics eh. Kasi, ang parating kinokompara, yung sport ng volleyball, yung bagong team, yung Alas Pilipinas, yung interest sobrang taas kasi lahat ng pinaka-paborito nilang volleyball stars sa PVL at UAAP magkakasama sa isang team. O yun, natalo yata sila kanina sa Vietnam. Pero ang taas ng interest eh. So pag mataas yung interest, ang daming papasok na sponsors, ang daming mga logos na susustain yung team. So may parting economics eh. Kasi I think sa football, it's always the rich, the old rich families na mahilig sa football. Sila nagsa-subsidize lahat eh. Parang mga Espanyol, mga parang ganun nakikita ko eh. Pero yung the economic side needs to follow eh. Yung sa weightlifting, I think Heidelin opened the door for a lot of, I think meron tayong mga bagong weightlifters na on the rise ngayon. Pero ako, I always say din, kung meron akong babatuhan ng budget na mas malaki ng nangyayari ngayon, it will be boxing. Kasi mas maraming gintong pwedeng mapanalunan. Tapos yung mga boksingero, pwede silang maging the next Manny Pacquiao, malaki kikitain, okay din yung So, for me, yun. Pagdating sa football, the interest needs to, muna eh. Kasi kahit yung baseball natin, I think is doing well eh. Alam ko, kumaga relatively. Also in softball, di ba? Softball ba o baseball? Yung babae natin, ang galing eh. Tama yung sabi mo, Mark, no? Yung Alas Pilipinas, no? Yan yung magandang simbolo eh. Sariwa, no? Fresh, no? Decente. Yung problema kasi natin dito, yung ating mga team sa politika, puro ungas. Okay, last na para mabash ako ulit. Mark,
nakita mo naman dami nag-bash sa akin kasi nag-comment ako na nung parating yung FIBA Twitter feed, parang feeling ko Pinoy pa nga yung in charge. Minsan nagtatagalog na lang na, alam mo, hindi to AI or Amerikano lang nagpapanggap. Hindi, ang nag-comment na ako, maybe Ronald also has something to say about this, na okay, of course, Brownlee for me is the OG. Like, I think he's the best ever naturalized players we have had. I mean, by far. He's already considered as the best in the whole qualification phase, no? At least dun sa Group A and B na kabila, di ba? I have nothing against him. I'm extremely happy. I think he's one of the best, if not the best naturalized players we have had, if not one of the best ever in Asia and beyond. Ang tingin ko lang sana mas na-highlight din yung trio nila, di ba? Or at least yung duo niya with Soto. Because I think Kai Soto really stepped up to the plate. 18 points, 8 rebounds yata dun sa isang game. I mean, am I being, dear, crab mentality daw ako for saying sana Hindi naman ma-highlight crab yung mga mentality, pero at the same time, kasi Nega. pero nagagets ko yung nang-bash sa'yo eh. Pero mali naman yung sabihin na crab mentality and all. I know you didn't mean anything bad naman with it, di ba? Pero kasi siguro maraming basketball fans, ang tingin nila kay Brownlee is parang Pinoy na din eh. So kasi ang maganda kay Brownlee, bukod sa naturalize siya, he truly embraced the culture, tapos yung ugali niya, hindi siya mayabang, talagang talagang nakuha niya yung pusong Pinoy. Kaya siguro ganon, yung marami sa basketball fans, ang tingin kay, kumbaga, on the same, pare-pareho, pantay-pantay, Pilipino lahat. Kumbaga, he has earned his, I see, so Mark, siguro yun baka yung ganon. Pero, sorry sir, Mark, I understand yun yung siguro misinterpretation na parang I'm questioning yung pagka-Pinoy niya. But I'm the last person. Ako rin, I mean, I'm mixed. Marami akong kilala na mixed people. si FIBA, based on performance din kasi ginagawa din. Kung best player, no question siya yung best. Ang sinasabi ko lang, kung magpo-post ka na parang first victory by Philippines against an European country, sana na-highlight yung buong team na kasama rin si Kai Soto or si Ramos. I mean, kasi teamwork naman yan at the end of the day. I mean, yes, Brownlee's OG, I'll give it to him. Pero at the same time, kasi alam mo naman, Mark, where I'm coming from. Kasi I always hear, Ronald maybe can correct me, maraming alam yan sa Beauty Queen pageant. Every time nasa Thailand o ibang bansa, then they say, oh, Filipino ka. And I say, yeah, the country of most beautiful people. Ganyan. Tapos, no, those are all half foreigners. They're Pia Wurtzbach, half German, si ganito, half Australian. They do that, they dismiss us. Tapos yung basketball team natin, di ba, kung kausap, maraming Asian countries, walang naturals players at all na napakagaling. Yung Lebanon, yung Iran, yung mga ganon. China also, for a long time, walang naturals player yan. So alam ko, dinidismiss tayo kasi sabi natin, nagbuhat lang naman sa inyo yung naturals player nyo. So itong mga syunga na to, hindi na nagagets. That's where I'm coming from. Now, what I'm saying here is, we are a beautiful country, we are a basketball country. Yes, may naturals player, may mga halong dugo, but that doesn't make us any less. But sana for optics lang, pakita mo rin yung typical Pinoy, okay, if I can use that term. Mas nagagets ko yung on the part of point ko eh. On ako naman, mas nagigets ko on the part of FIBA. Kasi nagpo-post din ako ng social media sa local counterpart. It's not about hindi nila kasama sa when they choose kung sino yung ilalagay, they don't look at kung naturalized or they look more at marketability. Kaya pansinin mo, yung FIBA, gamit na gamit nila si Jordan Clarkson. So it's not on the basis of kumbaga hindi kasama yon sa, it's not factored in na ito yung naturalized, it's more on marketability. That's how they choose kung sino yung nilalagay doon sa mga picture. Yan Mark ang problema kay Richard. Si Richard kasi hindi neoliberal eh. No? Hindi na unawaan yung strength market. It's about business, no? Ikaw kasi medyo may social construct ka na nakakalimit sa pagtingin mo sa negosyo. Nagsalita ang Shogun. Sir Ronald, by the way, naalala mo, Mark, yung jaw drop tayo, yung sa Miss Japan, na may polo. Like, what? Paano alam mo, Ronald? Like, alam mo, Ronald, may Reddit thread about that. Comment ni Ronald Llamas sa Miss Japan incident. Like, saan mo nakuha yung information na yan, Sir Ronald? Baka may alam ka sa FIBA, hindi namin alam. Saan mo nakuha yun, Sir Ronald? Sinong kausap mo? Maganda eh. Kasi, kawawa naman, isang balat sa kanya, meron siyang fling sa isang may asawa. Ayan na.
Oh, tama na yun, tama na yun, tama na yun. Shogun. Para ako, Sir Ronald, para pala tayong Jonathan Morales and Bato. No, gaganon. Delikado talaga tayo. Okay, enough of that. Baka mabash na naman ako. But Mark, gets ko naman, all respect to yung nag-Twitter feed ng FIBA, feeling ko Pinoy yan. Pare, no problem ha. Ang sinasabi ko lang, highlight din natin. In fairness naman, if you go to my Twitter feed, na-share ko rin yung FIBA highlights ni Kai Soto, ni Ramos. I'm just Yun saying. kasi yung marketable eh. Yung dalawang pinakamagaling and Dwight also magaling din plus just saying, guwapo. yun ang ginagawa ko. Okay, guys. I hope you see where I'm coming from. Market forces. Market forces. They govern our Ayun. world and our country. Pero Okay, last lang gusto ko lang sabihin, Please, Mark. Saturday night, laban sa Brazil. If we win, baka rematch with Latvia. So 2 games away from the Olympics. So napaka unprecedented ito. Hindi ko ma-imagine na yung Pilipinas may chance ang makalaban. Team USA, sila LeBron, sila Curry. Wow. Baka may chance na umabot doon. So let us ipagdasal natin, let us cheer for them, let us support yung team. Isang tabi muna yung politika and supportahan natin itong Gilas as one nation kasi para sa buong bansa to. At masaya yung buong Pilipinas kapag nananalo yung Gilas. Sama na natin yung politika, Mark. Team Cone for President. Kaya nga, Team Cone for President nga eh. Or at least Mayor of Bamban. Replacement Mayor At least of mga Bamban. statue muna. Naku pa, si Oh, Justin Brownlee, pagawa mo OG natin yan. ng monumento. OG. Pero again, just to be clear, I was not questioning yung pagka-Pinoy niya. I was just thinking about the optics. Huwag ka na magpaliwanag. Papaliwanag. Wow, Ronald! I thought you were my friend. Pumunta ka sa kuhan. Pumunta ka sa Supreme Court. Doon ka Ayan magpaliwanag. tayo. Okay. Speaking of mga nag-aaway, nagbabardagulan, pag-usapan natin itong laban ni Cayetano versus Nancy Binay. Magfa-file na daw ng Committee of Ethics kay Cayetano, nagbabardagulan silang dalawa. Pag-usapan natin 'yan at saka yung napakagandang new building ng Senate, 21 billion, 23 billion. Secret lang daw 'yan, pero Liit lang na difference. Pero 20 billion! I don't think they deserve it. Pero sige, pag-usapan natin yan, guys. Maraming salamat. And again, Team Cone for President 2028. Saka huwag ka na magpaliwanag. Tama na yan. Okay.